ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tila totoo nga ba talaga na ang lahat ng ito ay palabas lamang para lang mapagtakpan ang mga kabulastugang ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos patungkol sa maanumalyang flood control scandal na siyang tunay na nagpapahirap magpasangga ngayon sa maraming Pilipino. Dating Chief of Philippine National Police at ngayon Special Advisor ng ICI na si Rodolfo Azurin Jr. tila binasag na nga ang katahimikan at katotohanan at may nakakagulat rin na ibinunyag sa publiko na pilit umanong ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ano nga kaya ito mga kababayan, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Matapos nga ang ilang buwang mga pakulo at kadramahan umano sa pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa maanumalyang flood control scandal ay sadyang hindi talaga mapipigilan ang paglabas ng buong katotohanan. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure na wala pa silang nakikitang opisyal ng gobyerno na maaaring sampahan ng kaso kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Azurin, mula sa ibaba paakyat ang direksyon ng kanilang investigasyon kaya't hindi pa matukoy kung may matataas na opisyal na sangkot sa ghost project. Sa parehong media briefing, sinabi rin ni ICI Executive Director Brian Hosaka na magiging evidence-based ang anumang kasong isasampa ng komisyon. Sa ngayon, mga kontratista at district level signatories pa lamang ang mga nakikilala ng ICI na posibleng may pananagutan sa maanumalyang proyekto. Formal nang pumalit si dating Chief of Philippine National Police Rodolfo Azurin kay Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kaniyang unang pahayag, binigyang diin ni Azurin na ang kalaban kontra katiwalian lalo na sa mga proyekto ng flood control ay dapat isulong sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa gulo at hindi sa karahasan. Sa buong bansa ay tumitindig ang boses ng iba't ibang sektor, mga mamamayan, manggagawa, profesional at kabataan na nananawagan sa ating mga sundalo at kapulisan na makiisa sa akusada laban sa korupsyon. Tama lamang umano ang kanilang panawagan at makatarungan ang kanilang layunin, ngunit dapat aniyan nating tandaan na ang tunay na pagbabago ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak, kaguluhan o karahasan. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Eto, pakinggan naman natin si Azurin. ICI naman yung kanina, Ombudsman, tinitingnan natin ang direksyon ng Ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung Ombudsman, iba na istorya. Hindi na siya sa flood control magko-concentrate. Ito, ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Wala pa kami nakikita na, but definitely ang umpisa kasi ng investigation diyan is dun sa baba dun sa district yan, we just follow yung yung paper trail siguro. Yan, wala pa silang nakikita. Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestiga na tinalaga ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Yung sino yung makakasuhan sila. Wala pa naman. Sino yung makakasuhan? It will depend on the evidence, no? Kung anong evidence ang meron kami makukuha, di syempre sila yung may ilalagay. O sino yung makakasuhan? Depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasuhang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikitang ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Mapaliwanag ko maya-maya. Doon sa aming referral, as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman, it will be evidence-based. Oh, evidence-based. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Ang dami nyo nang narinig sa Senado na binabanggit na si Tambi tsaka si Saldi. Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Imbestigahan nyo si Tambi
at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim magsimula. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tabi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayo makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi ino-open sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Cristo, sinasabi na ng taong bayan, sinasabi ng mga ibang senador, sinasabi ng ibang politiko. Ha? I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos, hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya multo. Eh baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan na i-public ninyo yung investigasyon. Ayaw nyong gawin eh. Kasi pag pinpublic nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba mayroong isang Marines, may Marines na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, ako matutumbok ako, aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay isa publiko, maraming makakaalam. Maraming makikita. Ay oo, nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan, lagi silang bagbag. Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami ka makukuha. Hindi kasi kayo open eh. Akala nyo sobrang talino nyo na kayo lang ang pwedeng makaalam. Hindi kayo bukas sa suggestion ng taong bayan. Kaya palpak tong gobyernong ito eh. So yung ombudsman, inuuna yung problema dati. Ito namang ICI na dapat nag-iimbestiga ng baha, ang gustong i-focus yung mga bubwit, yung mga buitre. Pero yung mga buhaya ayaw nilang unahin. Tingnan nyo kung paano nililigaw ng administrasyong ito ang investigasyon. Di umano. Kasi andyan lahat oh. Tumutukoy ba? Hindi. Isa lang ang tanong ko sa inyo mga kababayan, pakilagay nyo po dyan. Pumupunta ba? Minamadali ba? Inuuna ba ang mastermind? Yun lang eh. Inuuna ba ang mastermind o pinoprotektahan ng mastermind? Ombudsman, ICI. Ito naman next. Tingnan nyo naman to. Kanina, Ombudsman. Tapos ICI. Ngayon naman Congress. Tingnan nyo naman. Parang may konting demolition na nangyayari dito, no? Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money. Yun. Kasi sinasabi nito, parang binabanatan ang Kongreso. Binabanatan si Tambi. Ang para sa kanya, follow the money. Eh, dyan nga papunta yung pera eh. Di ba yan ang sinabi ng mga naimbestigahan dyan sa Congress? Dyan kay Saldico at kay Tambi? Nakikita nyo na? Kung paano nila pinoprotektahan ng mastermind. Di ba? There's all of these distractions that are being created and I'm sensing Anong distraction being created? Eh, doon talaga patungo. Yun talaga eh. Lumalabas sa investigasyon, Tambi is one of the masterminds. And that is very, 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 very possible. Ano ka naman? Itong isang mama na party list lang, may hawak-hawak na ganung pera sa budget na hindi alam ng speaker? a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no? Ayan, sasabi niya. Parang pinipin lang yung si Tambi, yung speaker, alone, which is unfair. Hindi. Halimbawa, baka ako pinaparinggan mo. Hindi. Lahat po gusto naming makulong. Pero let's focus first doon sa mastermind, doon sa politiko.
Kasi kung ikaw ay politician, the higher you are, mas malaki ang influence mo patungkol sa nakawan. Bubwit yung mga kontraktor. Halimbawa, involved talaga at ang mastermind si Tambi. Makaagalaw ba yung kontraktor nang walang go signal ni Tambi? Ibig mong sabihin, under disaya, ni diskaya si Tambi? Kakagaguhan naman ata yung usapin na gano'n. Naiintindihan? So hindi po namin pinipin down dyan. Sinisimulan. Yan lang ang gusto ng taong bayan. Simulan sa mastermind. Kung sino ang mastermind. Doon muna tayo. Okay? Wala tayong pinagbibintangan kung ito ay si Bongbong o si Tambi. But let's start there. At Marian, sa ibang issue, may desisyon na bang Ethics Committee sa reklamong inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Ito naman, discuss natin to kay Kiko Barzaga. Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa ambush interview nga, ipiniliwanag ni Barzaga na nabisi siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. Why were you late, sir? Why were you late? We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Pinaglalaruan ni Kiko Barzaga. Kung ito baliw, ewan ko na sa inyong lahat. Pinaglalaruan niya. Kita nyo kung paano niya niligaw-ligaw. Kasi umikot ako sa Forbes eh. Ando doon na yung mga pulis, wala pang tao. Tapos paikot-ikot. Di ba? Oo, parang tinaratado na ito si John Vic. Ginawang gwardya. Ha? Hindi malaman ni John Vic kung saan ba pupunta to si Kiko. O tapos ngayon naman sa interview na late siya sa Ethics Committee. Anong sagot? Naglalaro lang ng video games. Alam naman natin nandun siya sa rally, no, di ba? Matindi talaga. Oo, matindi talaga ito si Kiko. Pero mapuntahan ko muna, mabalikan ko to si yung kay Puno. Alam nyo, kaya ako naasar. Dahil ulit pinakita ko sa Ombudsman, sa ICI at sa Congress, may level of protection na di umano ay ayaw nilang makarating sa mastermind. Di ba? So yung Congress together with the Ombudsman, yan, ICI, iba ang galaw. So, ang tanong nga dito, saan patutungo itong investigasyon na to? Ang maayos na investigasyon lang, na patungo na tayo sa mastermind, konting kibot na lang, kung kasabwat si Bongbong Marcos, matutuon na, maituturo na, kung kasabwat. Kung hindi, madidiin na ng todo-todo si Tambi. Kung hindi man, yung mastermind madidiin na, nandoon na tayo sa investigasyon ng Senado. Yan ang nga lang kaisa-isa, nag-iimbestiga ng maayos. Pinigil pa. So imaginein ninyo, wala talaga tayong patutunguhan sa investigasyon na ito. Ang putak ng putak ngayon, ang may authority coming from the President is protecting the mastermind, di umano. Etong nag-iimbestiga ng maayos, tinutukoy na yung mastermind, pinospon ng investigasyon, para nga alisin pa nga ang investigasyon dyan sa ghost projects. Ang tindi talaga, no? Alam yung baka kababayan natin, idalangin na lang natin sa Diyos ang nangyayari ngayon. The power of money is too much. Sabi nga, mauunti-unti natin yan. Ang paghihimagsik ng taong bayan noon ay nagsimula nung martial law. 1972-1986 lang naging tagumpay. Hindi pa nga tagumpay dahil yung umupo, wala ding kwenta. No? Paulit-ulit nangyayari sa Pilipinas. Pero dalangin na lang natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Dahil konting tiis na lang. Worst comes to worst, kung makakaantay pa kayo 2028, sigurado namang uupo si BP Sara. Tingnan pa po natin to. Isang ahensya ng gobyerno inililihis din, di umano. So kanina, Ombudsman, Congress, ICI, ayaw pumunta sa mastermind. Ito naman, DILG, o ano sabi? Ni Sec Remulla, planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo. Ang ganda ng pangarap mo. Basta totoo. Yan ang problema natin Puro kayo salita. Tanong. Ito, lagi kong ituturo ito, lagi kong binabanggit ito. Huwag tayong maniniwala sa salita ng politiko.
Dahil tig-5 yan. Oo. Ang paniwalaan po natin, yung gawa. Kunwari, boboto ka, kukontrahin ko ang mga adik. Adik. Pipigilan ko ang mga komunista. Akbayan ng akbayan. Akbayan kayo ng akbayan dyan eh. O, di ba? Hindi yung party list sa'yo akbayan, umaakbay kayo. Di ba? Ano kaplastikan yon? Ganito rin kay John Vic. Gusto niyang panatilihin maligtas ang buong bansa. Ligtas ang buong bansa. Pinakaligtas sa buong mundo. Ligtas ba, Cavite? Kayong Rimulya. Ilang Rimulya nakaupo sa Cavite? Nagawa niyo bang pinakaligtas ang Cavite na syudad sa buong Pilipinas? Baka nga nasa bottom eh. Tanong, kalat ba ang droga sa Cavite? Nagtatanong lang po. Tinatanong ko po rito mga taga Cavite. Sagutin po ninyo ako sa comment section. Ligtas ba ang lugar ninyo? Ligtas ba ang syudad ninyo? Mga kababaihan ba makakalakad dyan ng hating gabi na walang mangyayari? Walang snatcher, walang adik. Hindi nakapasok ang droga. Malinis. Walang mga komunista, etc. Kasi bago ka mangarap ang buong Pilipinas, dapat nilinis mo muna ang syudad nyo. All the more, that nilinis nyo pamilya ninyo. Halimbawa, dapat walang adik sa pamilya. Wala po tayong pinagbibintangan dito, ha? Example lang. Kasi kung gusto nyo talaga, I'm with you. Gusto nyo talagang ligtas ang buong Pilipinas? Alam nyo eh, si Duterte sagot dyan. Ayaw nyo matanggap eh. Talagang seryoso siya. Kalabanin ng adik. Yes, he is not a perfect man. Yes, he is not holy. But, epektibo siya. Pag tungkol sa komunista at adik, talagang lilinisin niya yan. Naging mapayapa ang Pilipinas noon. Ang mga adik takot. Ngayon, taong bayan ang takot sa adik. Hindi ka pwede magpakalat-kalat dahil yung mga adik pakalat-kalat. Real talk po tayo. You cannot deny that. Yes, itapon nyo na lahat kay PRRD lahat. Lahat ng kalokohan niya, tapon nyo lahat. Pero hindi nyo siya kayang tapunan patungkol sa pagnanakaw. Hindi sa kanya yan. Pangalawa, kung pag-uusapan kaligtasan, I cannot even think of another politician na mayroong karapatang magsalita patungkol sa kaligtasan more than kay PRRD. He is the best man for that job. Kaya hindi ako panatiko. Hindi ako panatiko kay PRRD. Panatiko ko doon sa nagawa ni PRRD. Dahil yan ang pinakaayaw ko sa Pilipinas. Yan ang salot sa Pilipinas. Adik, komunista, at mga magnanakaw. Gusto nyong ligtas, yan ang seryosohin ninyo. Dapat galit kayo sa adik. Dapat hindi kayo sumasang-ayon, nakikibahagi sa mga komunista. Dapat seryoso kayo ng pag-solve. Tinutukoy nyo mga mastermind ng ghost projects. Dapat yan. Kaya tayo mga kababayan, pagdating sa 2028 election, huwag kayong titingin sa apelyido. Huwag kayong titingin sa sinasabi. Tingnan ninyo kung ano yung nakaraan. Ano ang nagawa sa syudad? Yan ang the best barometer ng kalidad ng isang politician. Ano ang nagawa niya sa syudad niya? Kung kalat ang adik sa syudad niya, delikado yan. Punta kayo ng Davao, I dare you mga kababaihan, lumakad kayo ng hating gabi. Walang loko-loko. Dayo ako ron, nagpupunta ako ron eh. Hindi naman ako babae. Pero ibig sabihin, naglalakad kami, hating kami, walang loko-loko. Diba? So, ito yung, in my opinion, ito yung isang malawakang pagligaw sa ating inaasam-asam na mahinto ang korupsyon. Naliligaw po tayo eh. Pag hindi po tayo nakatutok sa mastermind, lagi nating tatandaan. Kasi ito, iba na naman ang issue nito si John Vic. Hindi ko alam kung anong plano nitong dalawang Rimulya eh. Pag hindi tayo nakatutok sa mastermind, lahat po yan, distraction. Ang mastermind nitong nakawan sa Ghost Projects, hindi niya kailangan, hindi siya makonvict. Ang kailangan niya lang, i-distract tayo. Iligaw yung balita. I-divert yung balita. More time siya. Ingat po tayo doon. Yung maglalayot sa atin sa mastermind, they are protecting the king.
Etong susunod na mga topic natin, ito ay mga patungkol sa kaplastikan sa Pilipinas. Alam nyo, kung hindi sana nuknukan ng plastic ang mga dilaw at iba pa, kung sana ang mga dilaw at iba pa ay hindi kumakain ng tae ni Marcos, hindi kumakain ng tae ng iba, ng kanilang sinuka na, kinakain pa, marahil matagal na nating natumbok yung mastermind ng sanakawan dyan sa Ghost Projects. Diba? Bibigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Ito, sabi ni Jokno, I never had any political ambition. Wala daw siyang ambisyon maging politiko. In fact, most of my life, I was very happy with being a teacher and human rights lawyer. Yun na mismo yung buhay ko. So wala siyang balak. Ha? Siya human rights lawyer at teacher. Yun ang gusto niya. Wala siyang balak magpolitika. Pero ano sabi ni Kiko Barsaga? That's a pretty bold statement coming from someone who ran for a national position for every election in the past decade. So yung nakaraang dekada, takbo ka ng takbo sa national election. Gago. Tapos sasabihin mo, ayaw mo maging politiko. Wala kang ambisyon Bakit ka takbo ng takbo? Kaninong pangarap yan? Pangarap ko? Sasabihin mo, hindi, pangarap ito ng taong bayan. Dahil gusto nila akong ihalal. Gago. Hindi pumura yun. Yun ay parang higher stupid. Kasi ginagago na ito taong bayan. Sa tingin niya, bobo yung taong bayan, kaya siya nagsasalita ng ganyan. You people, you. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Kiko Barsaga, you people. Ako, sa tingin ko, you people, kayong mga dilawan. Kayong mga dilawang pahuli. Kayong mga hypocrites na dilawan. Kayong mga taing dilawan na walang paninindigan ngayon. Dahil sa gusto nyo makaganti sa Duterte, dahil sa kagustuhan nyo ayaw maupo ang mga Duterte. Kayo rin mga komunista na kayo walang Diyos. Kayong mga komunista. Hindi ko sinasabi si Jokno Kayong mga komunista na ayaw nyo mapaupo ang Duterte dahil pag napaupo ang Duterte, yari kayong mga komunista. You people are only interested in money and power. Tatanggi. Ayaw maging politiko, takbo ng takbo. Ito mga klase ng politiko natin. Plastic. Politiko, kaya nga sinabi ko grabe tong grabe tong dilaw. Sa totoo, sila ang salot ng Pilipinas. 2 Aquino na upo, wala rin nangyari. Ngayon, nakikikuntsaba naman kay Marcos. Diba? Akala mo, Marcos, nauuto mo yan? Kaya lang kumakampi sa iyan because you are a weaker person. You are a weaker color. Kasi kung sakaling halimbawa, hindi maging presidente si VP Sara, ma-eliminate ang Duterte sa history. Alam nila, kayang-kaya kanila Marcos. These yellows will eat you alive. Ibabalik ka nito sa kangkungan kung saan ka pinulot ni Sara. Kung saan kayo pinulot ng Duterte. Kaya yan ang plano ng mga yan Dati ko pa predict yan after 2025 election. Sabi ko, on the coming 2028, it's going to be the fight will be between Duterte and the Yellows. Marcos, wala na. Alam na natin, wala na silang kapag-apag-asa. Kaya ngayon, ang dilaw, pumuposisyon. Umiepal. Ito lang masasabi ko sa inyo, and I'm very confident on this. Kahit pagsamahin nyo pa ang boto ng komunista, ng dilaw, ng mga magnanakaw, at ng pula, you will not win against Duterte. And I know you know that. Kaya nga, pilit yung eliminate si Sara. 2 lang ang dahilan para hindi makaupo si VP Sara. Patayin o i-disqualify ng ibang secretary, ng ibang entity dyan, impeach, etc. Other than that, if we are going to talk about election, it's not even close. Walang didikit kay VP Sara. Ito pa, isang plastic, isang politiko. Ito, bigyan ko ng komentaryo, itong nilabas ng Optic Philippines. Patungkol din to sa sinabi, okay? America knows Marcos corruption. So, dumidikit na talagang legit po yung video. Oo. Tingnan nyo to. The US State Department has spoken corruption in the Philippines is no longer rumor but record. Talaga naman. Diba? Alam naman natin. Diba? At saka yung
yung nakawan nangyari sa Pilipinas, considering kung gaano tayo kahirap at yung massive na nakawan, grabe. Yung nagnakaw talagang demonyo. As in, super. Hindi yung ganyong nakawan, hindi sa US ninakaw yun, ha? Hindi sa mayamang bansa. Ninakaw yun sa Pilipinong naghihirap na nalulunod. Grabe ka demonyohan. Kaya kala talaga, hindi na rumor. The Marcos administration stands exposed before the international community as the Independent Commission for Infrastructure names top officials. Yan, from Speaker Martin Romualdez. Dagdagan natin, talon tayo. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Yun ay sinasabi natin. Ang trabaho talagang gusto nilang gawin, ilayo sa mastermind. Mapunta tayo doon sa bubuwit, sa mga buwitere, sa mga kontraktor. Senado na nga lang, yan yung binanggit ko kanina sa inyo, sa unang topic natin. Senado na nga lang ang nagsasabi, nag-iimbestiga ng maayos. Ayaw pang ipatuloy yung Blue Ribbon Committee. Now, Washington's warning is clear. Ano ang warning ng Amerika? Clean your ranks or lose the world's trust. Wala nang tiwala ang mga Pilipino dito sa ating mga politiko. Pero ang masama, pag nawalan ng tiwala ang buong mundo dito sa Pilipinas, malaking problema. Anong solusyon? Clean your ranks. Bongbong Marcos, if you are serious about it, bukas mo. Ibukas mo lahat. Transparency. Do not protect your cousin. Do not even protect your son. Do not even protect yourself. Let it out. All out. Walang secret investigation ng ICI. Ang ombudsman mag-focus sa mastermind ng ghost projects, di ba? The truth has crossed borders. America knows and the world is watching. Yan yung sinasabi natin. Yung Pilipino, pinanood ka, Bongbong Marcos, remember this, your first 3 months nagkakalat ka na. Anong sinasabi ng mga kaalyado mo? Anong sinasabi ng mga loyalista mo? Pagbigyan nyo naman ng chance ang si Bongbong Marcos. Bago pa lang maayos na yan. Anong ibig sabihin? Nanunood na ang buong Pilipino sa iyo kung paano mo gagawin ng maayos ang pamamalakad sa Pilipinas. Hindi mo sila makukuha sa statement. Ang importante, trust. Kaya nga sabi ko, malaking problema mo, Bongbong, nung ang tingin ng buong Pilipinas sa iyo ay addict ka dahil sabi ni PRRD, bangag ka, and yet ayaw mo magpa-drug test. Why? Important ang drug test kahit ito'y wala sa batas. Trust is very important. The Filipino people are watching you. Kaya nga dismayado na sila. They gave you chance. Pinakinggan nila yung ibang loyalista. Inabot ka ng 3 years and yet nothing's happening. And now, ang gulo-gulo ng investigasyon mo. So, hindi na lang Pilipino ang nanonood sa iyo, Bongbong Marcos. The whole world is watching your kind of leadership, Bongbong Marcos. You need to listen to this. I know meron kang hearing problem. You are listening to a ghost. Makinig ka. Nanunood ang buong mundo sa iyo. Ano ang gagawin mo sa malaking problema na ito? Will you take it seriously? Na maalis, makulong, maparusahan, mapanagot ang mga mastermind? O isa ka pa sa magiging kasangkapan para maitago ito? Hindi mo naloko ang mga Pilipino, hindi mo rin maloloko ang buong mundo. Baka pwede ka magsalita through clear, kung ano man ang gusto mong sabihin through clear, and yet people will not believe you, Bongbong Marcos, if hindi maayos ang investigasyon. The world will not believe you, Bongbong Marcos, kahit anong sabihin ni Claire, pag hindi maayos ang investigasyon. Kung ang investigasyon ay para ituon lang sa Duterte, hindi mo, pagpalagay nating maloko mo si Trump, yung ibang mga buong mundo, hindi mo maloloko. Pero sa tingin ko, nabuking ka. Booking ka na ng Amerika sa kalokohan mong yan.